Magandang gabi po sa bawat isa. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo ang video po na ito. Minarapat ko pong gawin ang video na ito upang kahit nasa tahanan po tayo ay makapagdaos po tayo ng ating pong prayer meeting sa ating mga tahanan. Panahon na sama-sama tayo bilang pamilya na magdalanginan. Bago ko po sabihin ang ating mga prayer items sa ating pong prayer meeting na ito, ay magbulay po muna tayo ng salita ng Panginoon. Meron po isang kwento na isang pamilya na yung mag-asawa ay nag-aalala para sa kanilang 4 years old na anak na lalaki dahil hindi po ito nagsasalita. Dahil sa wala po silang sapat na pera para maipa-check up ang bata, dinadaan na lang po nila sa panalangin. Minsan po, isang umaga, ang nanay ay nagluto po ng sopas. Pero naparami ata yung pong lagay ng asin. Kaya napaalat po yung sopas na ito. At bigla pong nagsalita ang bata. Ang alat! Yak! Nagulat po yung mag-asawa. Sabi po ng nanay, nakakapagsalita ka na pala, anak. Purihin ng Diyos. Niyakap ng mag-asawa yung kanilang anak sa kanilang tuwa. Pero nandun na rin na nag-iisip sila at may tanong nila, anak, bakit ngayon ka lang nagsalita? Alam niyo po ano sagot ng bata? Sabi ng bata, kasi po mula noon hanggang ngayon, okay naman ang lahat. Wala naman po tayong problema. Maraming mga tao ay kagaya po ng batang ito. Dahil maganda naman ang buhay at walang problema, binabaliwala ang pakikipag-usap sa Diyos. Walang panahon para manalangin. Bagamat takot at pag-aalala ang hatid ng COVID-19 sa atin, sa kabilang banda naman, ang naging mabuting dulot po nito sa atin ay mas natututo po tayong manalangin sa mga panahon na ito. Dahil alam natin na wala po tayong kontrol. Noong Sunday ay pinag-aralan po natin ang makasaysayang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula at napaalalahanan tayo na magtiwala sa Diyos. Sabi nga po sa mensahe na patuloy ang pagtulong ng Diyos sa kanyang bayan hanggang marating nila ang lupang pangako. At sa ating pong pagbubulayan ay isang tagpumuli sa journey ng bansang Israel o ng mga Israelita. At dito, first time nilang makipaglaban at ito ang laban nila sa Amalekita. Makibukas po kayo sa akin sa Exodo, Kapitulo 17, talatang 8 hanggang 13. Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Babasahin ko po sa Ang Salita ng Diyos ASD at nandito po sa screen ang ating pong teksto. Verse 8, Nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises. At ganun din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. And verse 13, kaya natalo ni Josue ang mga Amalekita. Manalangin po tayo at humingi ng gabay sa Panginoon. Dakilang Diyos, sa aming pong pagbubulay muli ng iyong banal na salita ay buksan mo po ang aming mga puso't kaisipan
At iniling po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang magturo sa amin sa nais po ninyo na matutunan po namin. Higit sa lahat, matuto po kaming manalangin at tunay po na lahat ng bagay ay ipagkatiwala namin sa iyo. Amin po pinagkakatiwala ang sandaling ito sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung babasahin po natin ang mga naunang talata, halos hawig din ito ng ating pong teksto sa Exodus chapter 14. Patuloy sa pagrereklamo ang mga Israelita at sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagtulong ng Diyos sa kanila. Pansinin natin na dito na kahit nakaligtas ang mga Israelita sa mga Ehipsyo sa pakikipaglaban dito, pinahintulutan naman ng Diyos na ma-experience nila ang pakikipaglaban. Bakit? Dahil may gustong ituro muli ang Panginoon sa kanila. Ganyan din po ang ating sitwasyon ngayon. At nagtatanong tayo, bakit pinahintulutan ng Diyos na makapasok ang COVID-19 sa ating bansa? Ang sagot dito, meron pong gustong ituro ang Diyos sa atin. Although hindi nabanggit ang word na prayer o panalangin sa ating text, it suggests sa pagtaas ng baston ni Moises ay kalakip nito ang panalangin para kay Josue at mga Israelitang nakikipagdigma sa mga Amalekita. At noong dumating sa punto na nangalay na si Moises, tumulong si Aaron at Hur sa pagtaas ng kanyang kamay. Sa pamamagitan nito ay nakamit nila ang tagumpay laban sa mga Amalekita. Ang title po ng ating mensahe sa gabing ito ay Winning Battles Through Prayer. Winning Battles Through Prayer. Tingnan po natin ang ilang mga lesson sa pangyayaring ito na sa pamamagitan ng panalangin ay magiging matagumpay tayo sa ating pakikipaglaban. Una, intercessors must pray while the soldiers fight. Intercessors must pray while the soldiers fight. Balikan po natin yung verse 9. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Ito ang naging strategy nila. Ang ilang kalalakihan po ang makikipaglaban. At si Moises, si Aaron at Hur, or maybe ilang mga kalalakihan, ang tatayo doon sa burol at susuporta sa kanila sa mamagitan ng panalangin. Hindi po biro ang mga kalaban ng mga Israelita. Ang mga Amalekita ay galing po yan sa lahi ni Esau. At para sa kanila, sa mga Amalekita, threat ang mga Israelita sa kanilang security din. Kaya sabi po ng historian na si Josephus, sa panahon po na yon, ang mga Amalekita ay sila po yung tribo, sila po yung pangkat na napakahanda pagdating sa anumang pakikipaglaban. Pero, ang ipinagmalaki po ni Moises sa harap ng mga Amalekita ay ano po? Ang baston ng Diyos, the staff of God. Bakit? Dahil ang baston ang sumisimbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ang naging paraan upang mahati ang dagat. Ito ang ginamit ni Moises upang makiinom ang mga Israelita mula sa bato. The staff of Moses is an instrument of God's power. And it implies na kasabay ng pagtaas ng baston ay nananalangin din si Moises sa Diyos. Sa pangyayaring iyon, hindi lahat ng Israelita ay nakipaglaban. Tama po. Yan po ang sinabi ng ating text. Ano po ibig sabihin nito? May kanya-kanya po tayong gawain. May kanya-kanya silang part. May kanya-kanya silang gawain. Sina Josue ang frontliner. At sina Moises naman ang mga intercessors. Ganyan din po tayo ngayon. Ang mga scientists, doctor, nurses, at iba pa, ang ating mga frontliners. Pero ang church naman, tayong mga mananampalataya, ang kanilang mga intercessors.
Ituloy po natin ang pagbasa sa text natin. Verse 10, kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol, at habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinaba niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Yan po ang pangalawa nating point. A weakening of intercessory prayer will lead to defeat. A weakening of intercessory prayer will lead to defeat. Sabi nga, when prayer stopped, Amalekites prevailed. Nung humihinto silang manalangin, nananalo ang kalaban. Very popular po yung saying na ito, di ba? If we fail to plan, we are planning to fail. Pero, sabi dito, if we fail to pray, we are destined to fail. Malaki ang difference po niyan. If we fail to pray, we are destined to fail. Sa Matthew 26, verses 40 to 45, inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na manalangin. Pero, ano pong ginawa ng mga alagad? According sa mga talata, basahin po natin. Matthew 26, 40 to 45. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba talaga kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Lumayong muli si Jesus at nanalangin, Ama ko, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo. Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya at nadatnan naman niya silang natutulog, dahil antok na sila. Lumayo ulit si Jesus sa ikatlong pagkakataon at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. And verse 45, binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan nyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Ano po ang naging bunga ng hindi nila pananalangin? After po ng pangyayaring ito, ano po ang mga nangyari? Lahat silang mga alagad nagsipangalat. Dininay ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Wala sila sa tabi ng Panginoong Jesus habang siya'y ipinako at namatay. Tanging mga babae lamang ang mga naroon. Siguro, iba po ang mga nangyari o mga pangyayari kung saan ang nanalangin sila kasama ng ating Panginoong Jesus. Tayo naman, magtutulog-tulugan na lang din ba tayo? Puro na lang po ba tayo ML, TikTok, movie marathon, K-drama series? Sa panahon na to, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin po tayo ng walang patid. At pangatlong lesson po natin, a team of intercessors is needed. A team of intercessors is needed. Basahin po natin ang verse 12. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganun din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Although I believe na natutuwa na makita ni Moises, mapanood na lumalamang ang mga Israelita habang nakataas ang kanyang kamay, nandun pa rin yung kanyang limitasyon. Ang sabi po dyan, nangalay ang kamay ni Moises. Ito po yung ilang example. Sinasabi, ganitong nangyari. May nagsabing ganito, iba-ibang kanilang depiction. Ano man po yan, ang sigurado ko,
Nakakangalay nga yan, masakit nga yan sa braso. Naalala ko tuloy yung minsan po na nag-commute kami, pumunta kami sa, nag-LRT po kami sa LRT1. At dun pa lang sa pila, sobrang siksikan. Kaya nung pagbukas ng pintuan, hindi ko pa nga naakbang ata yung paa ko, nandun na ako sa loob. At nung umandar na, yung tren, talagang ipit-ipit na kami. Kaya, nung pumasok ako ganyan, nakaganyan po talaga ako. Hanggang ano yon, isang station yon, from Monumento hanggang Fifth Avenue. Ganun ang posisyon ko. Nangalay din ako kasi medyo mahaba-haba din po yun. Pero si Moises, the entire ng pakikipaglaban, kailangan nakataas yung kanyang kamay. At dito na po pumasok yung role ng dalawa. Sino po yun? Si Aaron at si Hur. Anong ginawa nila? Pinaupo nila si Moises at itinaas nila ang magkabilang kamay ni Moises hanggang lumubog ang araw, ang sabi dito. A team of intercessors is needed. May ilan na iniisip nila na hindi mahalaga ang prayer meeting. Bahala na mga pastor, mga elder at leader ng church. Member lang naman kami, hindi kami kawalan sa church. My prayer doesn't count. Pero isipin po natin kung ganito rin kaya yung mentalidad ni Aaron at ni Hur. Sa tingin po ninyo mananalo po sina Josue? Kung inisip ni na Aaron at Hur, extra lang naman kami dito. Biyaan mo na sila. Hindi naman kami kasali dyan. Palagay ko po, matatalo po sila kung gano'n na nangyari. Napagandang acronym po nito, no? Ibig sabihin ng team. Together, everyone achieves more. Together, everyone achieves more. Mas marami ang ma-accomplish natin kung sama-sama po tayo sa panalangin. Everyone is called to be an intercessor. Everyone is called to be an intercessor. Sabi po ng isang komentary, not everybody can be a Moses or Joshua, a D.L. Moody or Billy Graham. But all Christians can be like Aaron and Hur and help hold their hands as they obey God. Ganda po. Huwag po nating baliwalain ang ating role. Mahalaga ang iyong panalangin. Kahit nasan man po tayo ngayon, mahalaga ang iyong panalangin. Your prayer counts and prayer helps. At ano po ang naging resulta ng kanilang pagtutulungan? Tagumpay. Ano po ang sabi po sa verse 13? Kaya natalo ni Josue ang mga Amalekita. Minsan pa, at pinamalas muli ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng mga Israelita. And sa verse 14, gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. Dito po nagmula ang title na Jehovah Nissi, the Lord is my banner. The banner was a flag that the victor could raise over his defeated foe. Ang ganda po ng commentary ni Dr. Thomas Constable dun po sa entirety ng journey ng mga Israelita. Sabi po niya, in all the various crises the Israelites had faced since they left Egypt, God was teaching them to look to Him. They should look to Him for deliverance from their enemies at the Red Sea, for health and healing at Mara, and for food and guidance in the wilderness of sin. They should also look to Him for water and refreshment at Masa Meriba, and for victory over their enemies in battle at Rephidim. He was teaching them how dependent they were on Him, and that they should turn to Him in any and every need. Ganyan din po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Tayo po ay maging dependent lagi sa Panginoon. Sa ating pagsasama-sama sa panalangin, ay nagtitiwala tayo na magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang mensahe po sa gabing ito. Magpatuloy po tayo sa gawain. Ang sabi po sa Filipos 4,
6 at 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Mga kapatid, kailangan po nating manalangin dahil sabi nga po sa mga balita, mga kumakalat po na mga information, no, yung po mga asymptomatic ay maaaring makahawa. So, sa mga panahon po na ito, napaka-crucial. At tayo din bilang iglesia, crucial din dapat tayong humabol din sa pananalangin at na wag pong mangyari nawa ito sa ating bansa na magpatuloy ang pagkahawa-hawa natin sa COVID-19. At idalangin din natin na umuunti po yung ating mga frontliners, mga doktor na namamatay, nakakalungkot po yan. At napapagod na rin po yung ating mga frontliners. Hindi lamang yung ating mga doktor at nurses, maging ang mga PNP, mga pulis natin at iba pang mga nagpapatupad ng peace and order ay napapagod at kailangan nila ng ating mga panalangin. Kaya po, ito po yung suggested 7 prayer points, 7 means perfect, Pwede rin po na everyday mag-focus po tayo sa bawat item na ito. Sasabihin ko po yung mga items and pwede rin naman po na i-discuss nyo po yan bilang family kung meron pa po kayong nais na idagdag na items po dito sa screen po natin. Ipa-flash ko din po ito sa ating pong at the end of the video. Number 1 po ay national government at yung pong interagency task force para po sa yung pong patuloy na pagsasaayos ng implementation po ng mga policies para protektahan ang ating bansa against COVID-19 at para na rin ito ay mawala o ma-eradicate na totally dito sa ating bansa. Pangalawa po, yung mga scientists, yung World Health Organization at saka po yung DOH natin. Panalangin po natin yung testing po ng mga vaccine, mga medicine, meron na pong mga pinagpipilian. Sana po sa lalong madaling panahon ay matukoy na po yung pinakamabisang panlaban sa COVID-19. Idalangin po natin ito. Ganon din po yung ating pong number 3, ang mga frontliners. Sino-sino po yan? Nabanggit ko na kanina, mga doctors, nurses, hospital staff, yung members ng PNP, AFP. Sila po ay prone din sa karamdaman po ito sa virus. Evident nga po, mga namamatay ang ating mga doktor. Lahat po sila ay prone sa virus po na ito. Sa lahat, natatamaan din sila ng sakit. Sila po ay napapagod. Yung mga nagbabantay ng mga borders ay ipanalangin po natin ang kanila pong kalusugan. Number 4, siyempre po, yung mga COVID-19 patients para po sa kanilang agarang kagalingan at recovery po sa virus po na ito. Maging ang kanilang mga pamilya na nawalay po sa kanila, patuloy din nating ipanalangin ang comfort at katatagan sa panahon po ng pagsubok po na ito. Number 5, yung ating pong LGU. Panalangin po natin ang ating mga mayor, barangay captain, barangay tanod. Ganun din po yung mga nagpapak ng mga relief, yung pong maayos na distribution ng mga relief at pagpapatupad nga po ng home quarantine at pagpapanatili ng peace and order sa ating pong mga barangay. Panalangin po natin ang ating pong LGU. Ganon din po, pag-pray natin, number 6, yung ating pong community. Yung ating pong mga kapitbahay, ating mga kabarangay. Ganon din, marami pa rin po ang naghahanap buhay. Nagre-risk pa rin ng kanilang mga kalusugan. Yung mga naglalako po hanggang sa ngayon, mga nagtitinda pa rin sa palengke, sa mga talipapa. Panalangin din po natin ang kanilang kalusugan at proteksyon na sa kanilang pag-risk ng kanila pong mga kalusugan ay nandoon din ang pag-iingat,
para sa kanila. Ganon din po, panalangin natin mga kapitbahay nating mayayaman, mga kapitbahay nating may kakayanan naman na tumulong. Panalangin natin na sa panahon na ito ay buksan nila ang kanila pong mga tahanan, maibahagi nila ang kanilang mga resources sa mga mas nangangailangang kapitbahay at mga kababayan. And lastly, our church and family. Panalangin po natin ang ating pong iglesia, panalangin po natin ang ating church. Isang buwan po tayo mawawalan ng pagkakatipon, pero ang iglesia ay ang tao, hindi po ang kapilya, kundi tayo ang iglesia. Kaya dalangin po natin ang bawat pamilya, proteksyon, provision sa pang-araw-araw po natin na masustain po natin ito, na lahat po natin mga pangangailangan ay makover at may supply ng Panginoon po sa atin. And ganoon din po, ipanalangin natin, higit sa COVID-19 ay mahalaga ang kaligtasang spiritual po ng ating po mga family members. Nawa magkaroon tayo ng lakas ng loob na may bahagi ang banal na salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga kapamilya, kapatid, kamag-anak na wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ay nawa sa panahon na ito, we see to it na may bahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. So, you can post this video and have a silent prayer. Pwede din po kayong mag-assign para manalangin sa mga prayer items nito sa inyong members ng inyong family. Muli po, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. To God be the glory.